Then next po is ang diagnosis on doctor's order should be final and an ICD-10 code should be encoded. So halimbawa po, like sa MCP po, pagka last tranche na po, last trimester, anong tamang term? Dapat po maka-encode po tayo ng ano niya po, ICD-10 and ang diagnosis niya po dapat is final po. So the e-claims module will be disabled unless a final diagnosis with ICD-10 is provided. So next is there is an encoded accreditation number of the accredited personnel. So dapat po, meron po siyang PhilHealth number po, yung encode po natin na doctor po para po yung sa professional fee niya po. So the names of the accredited personnel will not show under the professional fees charge if their accreditation number was not encoded. So hindi po sila lalabas doon sa claim form po natin pag once na yung accredited personnel po is wala po siyang accreditation number. So ito po yung overview po ng encoding po ng e-claims credential. So after this presentation, ipapresent po ni Sir Suharto Omar yung i-walkthrough niya po kayo sa system po. So magkakaroon po siya ng live demonstration after this presentation. So encoding e-claims credential, access the admin management on the home screen. Then pag i-hover po natin siya sa system settings, account security, then PhilHealth, config, tapos click po natin itong e-claims configuration. Then encoding e-claims credential. So encode your PMCC accreditation codes, hyperkey, and date registered on the fields provided and click save changes once finished. So pag once po na mag-send na po si PhilHealth sa inyo ng hyperkey niya po, is pwede pong kayong mag-encode, and then kung hindi naman po kayo, halimbawa po makalimot niya itong process na ito, pwede naman po kayo sa aming mag-request ng assistance. So sa end po ng presentation ko, tuturo ko din po kung paano po yung process po namin sa sending po ng request. So dito niyo po i-encode, then remember lang po na si hyperkey po is case sensitive po siya. So I suggest po halimbawa po magka-copy paste po kayo ng hyperkey from email po ni PhilHealth, i-paste niyo po muna siya sa notepad bago niyo po siya i-paste po dito. Kasi minsan po halimbawa po from Gmail to dito po, yung 0 po tsaka yung capital na O, minsan po parang nako-confuse. So mas okay po na i-paste niyo po muna sa notepad, then copy paste po ulit, then i-paste po siya dito na mismo sa system. So e-claims module. So once the patient consultation on the patient consultation list, click e-claims to access the module. So halimbawa po lagay na po tayo ng consultation niya po. Ano po yung purpose no, ano po yung chief complaint niya. So yan po. So lalabas po ito. Then i-click po natin yung e-claims po para po ma-access natin yung module. So pag-click po natin yan, dito po makikita niyo po itong mga claim services po. Itong e-claim form, eligibility check, check service status, get member PIN, search client employer records, then search case rate po. So ang process po natin, unang-una, bago po tayo mag-transact ng claims niya, bago po tayo mag-fill out ng claim form po, is mag-check po muna tayo ng server status. Ayun po talaga yung pinakauna po natin dapat ginagawa. Para po malaman natin kung yung PhilHealth web service po is kung up po ba siya or down. Kasi po minsan po, halimbawa po, down po yung server ni PhilHealth tapos nagbabato po tayo ng claims. So, hindi po magiging successful yung transaction natin pag once po na down po yung server ni PhilHealth. Kaya we suggest po na check po talaga muna natin yung server ni PhilHealth bago po tayo mag-transact po ng claims. Okay po. Then next is yung eligibility check used to determine if the patient is eligible for the claim. So dito po dapat po check po natin yung kung eligible po ba si patient for the claim po. Kasi may times po, halimbawa, hindi po updated yung data po na naka-exist galing kay PhilHealth. Halimbawa po yung dependent po is hindi po pala siya na-declared. So, mas okay po na ma-check niya po muna para kung sakali
mapapunta niyo po si patient kay PhilHealth o kayo na po yung magka-transact na ma-update po yung information niya. So sa e-claim form po, ito po, used to view the claim list or add a new claim record of the selected consultation. So yan po. Pwede po kayo dito mag-add ng new claim record tapos i-fill out niyo po yung mga claim form. Tapos sa get member PIN naman po, ito po halimbawa po gusto niyong malaman kung ano yung PhilHealth identification number po ni patient. So yan po, pwede niyo po itong gamitin. Same din po sa client-employer records pag once po na-employed si employer po. So yan, pwede niyo po siyang i-search. Search case rate po, used to look case rate from the PhilHealth e-claim server po. Halimbawa po yung case rate po is wala pa po sa system, so pwede po siya i-download po. So, ayun lang po yung sa e-claims guide. So, we will proceed po sa service request form po o yung protocol po when sending an SRF. So, ito po, step 1 po, the client initiate contact by calling or messaging Ma'am Rachel via phone call. Ito po yung number ni Ma'am Rachel. ICT official or online chat po sa FB Messenger po natin. So, pwede niyo pong sa mga GC, i-mention niyo po si Ma'am Rachel. Yung mga meron naman po na SRF, so pwede na po kayong fill out po ng SRF. Halimbawa po, nakaprovide na si Ma'am si Ma'am Rachel ng SRF po dati. So, pwede na po kayo mag-proceed sa pag-fill out po ng SRF form. Tapos, ipapasign niyo po ito sa head po ng facility. Then, i-scan niyo po. Tapos, isi-send niyo po sa official email address po namin. So, dito po namin pinapasend, hindi po sa messenger, dapat po sa email po talaga. Kasi po, para po mapasok po kayo sa queuing po. Kasi lahat po ng request nyo, nilalag po namin yan at minomonitor po para halimbawa po kung sino yung pinakaunang nag-send po ng SRF, siya po yung unang makikater. Yun po. Kaya po we suggest po na sa email po talaga. Ito po yung official email address po, ict@ro12.doh.gov.ph. Then after po ma-receive namin yon, the ICT help desk team attempts to resolve the issues. So if successful po, the help desk team updates the resolved issue, then i-verify po ni Ma'am May kung resolved na po ba yon. So tatawagan niya po kayo. Kaya po, yung sa SRF po, pa-please po ako na palagyan po talaga ng contact number po kasi doon po kami tatawag. Halimbawa po may problem po kami or may concern po kami sa question nyo or sa pinapa-assist nyo po. Kaya nag-ano po kami na kailangan po talaga lagyan po ng contact number para po makontak po namin kayo. Kasi yung iba po kasi hindi kasama sa GC or yung iba naman po, iba po yata yung name kaya hindi po namin ma-search. Kaya po, we suggest po talaga na lagyan po ng contact number. Then, if unsuccessful naman po, yung SRF is forward to KMIS, then i-inform din po kayo ng help desk team na ma'am, pinaward po namin ito or ma'am, sir, pinaward po namin ito sa KMIS. Then, so follow up din po yun. Hindi naman kayo iwan po agad ng help desk team. So, i-follow up din po namin yon sa KMIS po hanggang ma-resolve po yung issue. So, ito po yung sample po ng SRF. So, yan po. Dapat po talaga fill out nyo po itong contact person, office, address. Kung wala pong landline, yung mobile number na lang po, kahit ang mobile number. Tapos, ang description po ng request nyo, ilagay po kung ano po yung detail ng request nyo, then kung makaka-provide po kayo ng screenshot, mas okay din po yan. Para po, at least alam po namin bago po kami sa inyo mag-communicate kung ano na po yung, ano po talaga yung concern nyo po. So, yun lang po. I will be forwarding po kayo kay Sir Suharto Omar po. So, siya po yung mag-demonstrate po paano po mag-navigate sa system po. So, that's all on my end po. Bago ko po ipasa po yung floor kay Sir Suharto, may question po ba regarding sa presentation?
and sa pag-send po ng service request form. Okay po. So kung wala na po, Sir Suharto. Hello po, good morning everyone. So, rinig po ako. Rinig. Okay. So, for now, I will be presenting to you the how to navigate the system or the itineraries. So, I will show my present. Wait lang. I will share this. So, ito po yung magiging dashboard or ito po yung magiging login. When you log in the system, makikita niyo po ito. So, ang iClinicsis po is may 5 module po. So, sa 5 module, dito po tayo sa EMR, yung Electronic Medical Records. Dito po tayo mag-insert ng mga patient. So, when you enter the EMR module, dito po yung makikita natin na dashboard. Sa taas po may home, patient list, at saka yung exercise report, and also the other reports and tools and logout. So, dito po sa user menu, makikita po natin lahat po ito. So, let's say may patient po tayo na dumating po sa atin, sa RHU or sa barangay. So, before po tayo mag-enter ng patient, kailangan po natin i-search muna yung pangalan ng patient po para hindi po tayo ma-duplicate sa pag-enter po. So, let's proceed. So, sa last name, let's say ang last name po ni patient, dumating po sa atin is, let's say, De La Cruz na lang. And then sa first name, let's say, Ana na lang, Ana. So, yeah. So, after nyan, kailangan lang natin i-click yung search button. So, pag-search natin, so makikita po natin dito, zero found. So, if mayroon naman po yung makikita po dyan, may lalabas po dito yung mga list po ng mga patient po. So, view result. So that means zero found po siya, wala pong pangalan na De La Cruz or wala pong existing na patient po. So, i-add po natin siya, add new patient. So, ito po yung lalabas. So, mag-fill out lang po tayo ng patient name. So, De La Cruz. Ayan, ano. So, lahat po ng naka-red dot, ito po yung mga important details po ng patient. So, i-type lang po natin yung birthday. Let's say, 1997, birthplace, and then, let's say, single na lang, single, or married. Single lang na po natin, parang single na lang. And then, ito po yung region. So, sa akin po, ang catchment barangay ko po is yung zone 1. So, South Cotabato, and then, so, if ano po yung family member, kung ano po siya, let's say mother, and then, WD NHTS member ba siya? Kung yes, click lang po ito, then, type lang po itong household number. So, sa household number, makikita nyo po dito, may magnifying glass dyan. So, that means, no need to input the manual. So, pag-click lang po natin dyan, makikita po natin dito lahat ng list ng member po ng SWD. So, if wala po siya dito, mag-generate lang po tayo.
So pag generate po, lalabas na po ito siya. So that means hindi po tayo magmamanual po dito sa facility household number and also the family serial number. Sa serial number naman po, meron po magnifying glass dyan. Let's say may existing na po yung, let's say, yung mother or yung daughter niya po. So, click lang po natin dyan. Hanapin lang po natin kung sino po yung family niya dito. If wala naman, mag-generate lang po tayo ng So, PhilHealth member ba siya? So, if PhilHealth member, yes lang po natin. And then, may magnifying glass or may icon button dito ng PhilHealth. So, pag-click po natin dyan, mag-automatic po yung dito po. So, that means patient not found. So, since na found pa po ito siya, testing po. So, input lang po natin dito. Pero sa actual po, lalabas po yan siya dyan kung member po siya ng PhilHealth po. Status type, member. So, indigent. Yan. Ito lang natin. So, submit. So, after submit ng pag-submit ng patient record, so makikita, ito po yung makikita natin na dashboard, yung consultation list ng patient. So, after nyan, mag-add new consultation lang po tayo. So, anong consultation case niya? So, new consultation case. And then, ano po yung pinunta niya dito sa atin? Anong gusto niya pong purpose of visit niya? So, prenatal. So, let's say, since na demo po ito, i-backwards lang po natin yung month or at least makita po natin ano po yung result ng patient pag mga anak na po. So, let's say, backwards lang po natin siya ng 01/2024. So, ng 2024, yun po yung consultation date niya. So, ito po. Yung height, let's say, 164, 52, or 48. Yan. So, normal, mga weight, underweight siya. So, yan. So, sa name of attending provider, sino po yung nag-assist po sa kanya, let's say yung physician or yung midwife. Depende po kung ano po yung nalagay niyo po dun sa mga employee po. So, let's say si midwife po yung okay po. So, si midwife po yung nag-attending provider sa kanya and then anong chief complaint. So, let's say first pregnancy checkup po. Okay po, so if may mga query po kayo, kindly send message or mag-comment lang po kayo for at least makikita po natin. And then, kwento natin, na-raise po natin. So, mag-comment lang po kayo para at least po ma-answer po natin yung mga query niyo po. Okay. Okay, so proceed na po ako. Okay, so ito po yung chief complaint niya, first pregnancy checkup. So, dito po sa patient consent, kailangan po natin siyang yes or no. So, dito po, sa pag-yes po natin, meron pong form dito na consent form. Kung makikita niyo po, ito po yung consent form. If possible po, kailangan, kung makaya po,
kailangan po natin i-papirma po si patient dito. For at least, if in case po na makita niya po yung kanyang records for public, since na let's say, kasi ilalagay po natin siya sa database, and makikita niya po yung public na baka instead na baka magalit po yung patient, at least meron po tayong may pakita na evidence na umayag po silang i-public po yung kanilang data. So, submit lang po natin after pag-fill out ng record. So, yan. So, ito po yung lalabas, yung mga basic services and also the accessory services. So, sa the basic services po, need po natin yung vital signs, physical exam, and also the doctor's order para po makumpleto po yung services po natin sila. So, proceed po tayo sa vital sign. Let's say vital sign niya po. So, 120/80. So, 63. No normal temperature. Hindi ko 63. Wait lang. Heart rate 90. So, non-hypertensive. And then, sino po yung nag-assist po sa kanya? Let's say yung midwife. So, submit lang. So, back to consultation, then yung physical exam. So, physical exam, ito po yung makikita po natin. So, normal na lang po natin sila lahat. At least po, pag-check po nila, at least makikita po nila na at least nag-encode po tayo. So, yan. Submit lang. So, sa doctor's order naman, kahit lang po tayo dito, ito po yung makikita po natin kung ano po yung pinapa-request ni doctor. Let's say, need po ba ng ultrasound, yan, and also, ano pa ba yung mga iba dito? So, urinalysis. So, yan. So, dito, working diagnosis pa siya. Hindi pa po yan sa final diagnosis. So, if mag-prescribe ng medicine si doctor, click lang po natin yung prescribed medicine and add new prescription. So, dito po sa type of medicine, may all drugs pati inventory drugs. Sa inventory drugs, ito po yung in-encode po natin sa system natin. And sa all drugs, makikita po natin siya or lahat po ng gamot sa within, well, let's say, yan po yung parang worldwide na gamot na po. So, ano po yung binibigay sa mga buntis? Ferrous sulfate ata yun siya. Yeah, ferrous sulfate. So, let's say sa ferrous sulfate, yan, and then select frequency, daily, once a day, 30. Yan. So, submit lang natin. So, after natin submit, makikita po natin dito, pwede po tayong print po ng prescription niya po. So, pag-click po natin or pag-check po natin dito sa box na to, and then makikreate po siya ng prescription. So, yan po yung prescription. So, pwede po natin siyang i-print kung gusto niyo pong i-print. So, after nyan, submit lang po natin. So, yan. Ito yung mga lab result, pwede na po natin ilagay dito. Mga lab result, urinalysis. So, yan. So, back to consultation. So, proceed na po tayo dito sa FHSI services. So, sa FHSI services, may reproductive age and prenatal. So, sa reproductive age, click po natin yun and then add lang po tayo ng profile. So, date of assessment, since na
2024. Fecundity or infican. Sige, fican na lang. And then we have partner, no. Submit lang natin. So, back to consultation. And proceed po tayo sa prenatal po. Sa prenatal po, ito na po yung fill out. Sir, good morning. Okay po, ito po yung mga question kay Ma'am Ella Kim. So, sir, good morning. Ano po yung purpose of visit sa client in line settings po? So, ano po yung purpose of visit nila? So, ano po yung ginamin nyo, ma'am? Let's say, yung pagpunta po nila sa line nyo. Let's say, kung purpose of visit nila is may sa prenatal, so at least po makikita po natin yung progress or ilang months or ilang days po sila pa-check up po sa atin. So let's say 1 to 8 months nagpa-check up po sa atin sila hanggang sa mga anak na po sila. If paano po, sir, excuse me po, if me I interject po. If ano po, for delivery po yung client po, ano po yung item na i-click namin doon? Ang nakalagay lang doon is we have the prenatal, the postpartum. Wala naman doon po yung delivery fee. Okay po, so yung delivery, let's say magdi-deliver na po or manganganak na po si patient, MCP po pa rin siya, doon po pa rin siya prenatal. Instead of check-up or follow-up check-up, i-admit na po natin siya. And doon na po tayo maglalagay po ng final diagnosis po for delivery. Let's say, sa lying-in po siya pumunta. And then, sa lying-in, wala pa po siyang records. So, instead na yung let's say, tanungin niyo po muna or tanungin niyo po muna kung saan po siya nagpa-check up. And then at least para ma-send po sa atin yung data. And then tayo po yung mag-a-add sa kanila ng admission for delivery ng pagpapanganap po sa kanila. Yung admission na po yun siya, hindi na po yun siya follow-up for pregnancy. Pero prenatal po, under prenatal po pa rin siya. For MCP po. Okay, sir. Thank you. So, dito naman po kay Ma'am Glory May, pwede po mag-add ng dependent, like newborn baby po. Opo, pwede po mag-add ng dependent po for PhilHealth. Let's say dito po, proceed po tayo dito. So, dito po yung dependent. Let's say dito. Saan na po yun siya? Dependent. Pag-click po natin ng dependent, makikita na po natin dito. Let's say na po yung kung saan po siya dependent. Let's say yung baby mo, pwede mo siyang i-add sa dependent mo. And then, let's say child, yung relationship ng member, child, or parent, spouse. Then, ilalagay nyo lang po yung name ng baby. Or yung, let's say, parents, yan. So, pwede po yan siya. Pero, ang pinili po natin ngayon dito is member lang po muna. Sir, okay po. Thank you po. So, bali kay Ma'am Ella Team. Sir, if meron na pong account, pwede po ba i-retrieve po yung mga request lang kanina. If meron na pong account, opo, pwede po ma-retrieve yung mga, let's say, meron na po kayong account for Aglinexis. Pwede nyo po yung siya ma-retrieve, ma'am, sa online. Lahat po ng mga na-request na po. Magre-request po kayo ng new account. Kailangan po yun siya
Ma'am Axel, ano, kailangan po yata siya ng Hello po. Um, yung kay Banga po, in case po na halimbawa po yung MOA niyo po is cover pa po yung hanggang ngayong year po. So, pwede po namin na i-retrieve na lang po. Mag-send lang po kayo sa amin ng SRF. Pero pag once po na yung MOA niyo po is expired na po, so need niyo po mag-process po ng requirements bago po namin ma-retrieve po yung account po. Thank you po. I think that was 2018 pa po ata yung account dito. Opo. So, kung ganun po yung mga case, ma'am, need po na mag-process po ng requirements kasi 2018 ang alam ko pang validity po niyan parang 5 years lang po, depende po kasi nakalagay sa MOA. Kung may copy pa po kayo ng MOA at halimbawa po mahanap niyo po yung copy ng MOA at nakalagay po na walang expiration, pwede po kayo sa amin makasend ng copy, pero if wala po, need po talaga send po sa amin ng ng bagong requirements po para bago po namin ma-recover po yung account niyo. Tapos, basahin ko na lang din po tong question ni ma'am regarding sa, kung halimbawa po naka-BizBox, may nabasa ko kanina, hindi ko na makita. So, halimbawa po, gumagamit po kayo ng ibang service provider po, then gusto niyo po mag-Equinixis. Ang rule po kasi ni Equinixis is all or nothing po talaga siya. Halimbawa po, may ginagamit po kayo ng ibang service provider, so need niyo po talaga mag-disengage. Para po, dito na lang po kayo mag-encode. Ang isang reason po nun, first po, para hindi po kayo mag-double encoding kasi po, ang report na generate po natin, halimbawa, kukunin po natin kay Equinixis po. Tapos nag-submit po tayo ng claims sa ibang transporter po. So, hindi po namin siya ina-allow para din po, hindi rin po double encoding po sa side po ng encoder. Tapos yung data po natin is accurate po talaga kasi ayun po yung data na sinasabit natin kay PhilHealth. Then, i-generate na lang po natin for submission po kay DOH. So, kaya po hindi po namin ina-allow yon. Nakalagay din po siya talaga sa MOA na yun po, na isang ano lang po talagang gagamitin nyo. So, if want nyo po mag-engage po kay Clinicsys po, dapat po talaga disengage po kayo sa other service provider po o yung mga transporter po. Okay po. Then yung sa birthing home po, yung sa pag-send po ng prenatal claims po at saka documents needed po, we suggest po na mag-coordinate po kayo sa LIO nyo po kasi mas alam po nila kung ano po yung gina-record po ni PhilHealth. Kasi ang kay Clinics po kasi talaga, platform lang po siya paano po kayo mag-send po ng claims. Pero yung policy po talaga kasi is galing po talaga kay PhilHealth. So sila pa rin po talaga ang sustain po natin. Then, ang alam ko po kasi nag-update naman po yata si Leo sa mga facilities. Kung hindi po, pwede po kayo mag-coordinate po sa kanya para po updated po kayo sa mga case rate po, kung ano po yung code na, kung may bago pong code, kung magkano na po yung bagong case rate po, then kung ano po yung mga document po na need po na i-upload po sa system po natin. So, yun lang po, I will be yung kay Ma'am Aisa po, kung yung tinatanong niyo po is sa delivery po, hindi na po kasi 'di ba po si baby is kumbaga ano naman po siya ni mother kasi po part naman po yun siya 'di ba hanggang sa panganganak. Pero need pa din po siya, halimbawa po is babalik po si baby for another case na po, halimbawa po may siya, for check-up na po. So need po siya talaga na ano po ni mother, i-declare po ni mother sa PhilHealth na dependent siya po si baby. Pero kung sa panganganak naman po, automatic naman po na charge po kay mother po yung sa delivery po. Yung buong package po na yon is kay mother po yun siya. So, may question pa po. If wala na po,
ibabalik ko po ulit yung floor kay Sir Suharto. Then babasahin po natin at the end po nitong presentation niya yung may mga query po kasi dun sa ano po, question or suggestion po na raise yung iba sa ating Google form po. So babasahin po natin to sa end po ng ating session. So over, Sir Suharto. Alright, so thank you, Ma'am Axela, for providing the answer for our participant. So let's proceed to our demo. So, yan po. Sagot na po yung lahat po ng mga question nyo. And then, so proceed na po tayo sa demo po. So, kanina doon po tayo sa consultation. Ito po. So, back po tayo dito. Ito po yung consultation or ito po yung details na consultation ni patient po. So, meron na po tayong basic services, yung vital sign, physical exam, pati yung doctor surgery. And sa FHSI services naman, kanina, nag-add po tayo ng reproductive age and proceed po tayo sa prenatal. Sa prenatal naman po, ito na po tayo mag-add po ng folder. Or, di ba, let's say yung buntis, may mga folder po yan siya. So, mag-add new folder po tayo. So, ito po yung makikita po sa folder po. So, let's say yung January 1, 2024 po siya parang first check-up po ng for pregnancy. So, ano po yung last menstrual period po natin? So, three months pa yun siya. 3 months bago mag... Okay, so sample na lang po natin dito yung last menstrual period niya po is noong November 2, 2023. And then na-expected of date of confinement or pag-delivery ni mother is by August 9, 2024. So Menard 000 So let's say yung minute natin is 14 or interval cycle 28. And then no gravital 1, 0, 0, 0. So yeah. So they delivered since na hindi pa mga anak si mother. So i-omit po lang natin siya or leave mo muna natin siya as blank. So after nyan, after nito, submit lang po natin after fill out. So ito na po yung folder ni mother. So click lang po natin siya. And ito po, makikita po natin dito ay sa right po, mayroon po tayo makikita dito yung mga supplementation, abdominal, disease surveillance screening, also the birth and emergency, and CTGR Xbox, arthrograph, and also the danger sign. So sa supplementation,
lalagay po tayo or mag-add po tayo ng supplementation kay mother po. So usually ano po yung nilalagay or ano po yung um, nilalagay or binibigay po natin kay mother. So let's say yung sa first check-up niya po is TT1 at TT1 or TD1. Ayan, TT1 or TT1. And then iron. Yan ang ibibigay natin na iron, 30. Um, 30 din dito. And sa iodine capsule, 30. So sa deworming, or let's say sa iodine dito, 10 na lang. So na-deworm na pa, deworming. So kailan siya na-deworm? So dito rin. 01, 01, 2024. So administered by midwife. Yan. So after natin bigyan ng supplementation dito sa abdominal, so add new abdominal examination findings. So yan. So leave lang po natin kung ano po yung kung dito. Kung lang po natin siya. Lagay po natin kung ano po yung mga nakita po natin. So nitay pa din. Submit lang po natin. Then after sa abdominal, dito po sa surveillance, kung ano po makikita natin dito, ito po. Tested syphilis ba siya? Let's say yes. Kailan siya nagpa-tested? Noong 2024, January 1. So, result niya, negative. Tapos, HIV, no. Inalam pa natin dito. And then tested for HBC or HCT. Ito lang natin dito. Yan. Oh, sorry. 2024. Administered midwife. So, submit lang. Sa birth emergency, yan, may pang pa dito. Yan. So, ilagay lang po natin kung CTG-RX box. Ito naman po, kung may RX box po kayo, yan. Pwede po natin gamitin ito. Mga cartograph, danger sign. May danger sign pa siya. Let's say fever, nag-fever si mother. Then cartograph. Yan. Sa birth emergency, add po natin sa birth emergency. Yan. Paano po yung pwede natin i-fill out dito, i-fill out lang natin, then submit lang natin. So dito sa birth emergency, may form. Ito po yung emergency plan. So kung ano po yung sinulat niyo po doon, ito po yung makikita natin. So after nyan, let's say si patient, tapos na po yung first check-up niya po, first follow-up niya po, or first check-up niya po dito sa atin. And then, second follow-up niya for the next month. And then, ganun lang po, isa-search lang po natin yung pangalan. If hindi natin po siya familiar, hindi po familiar po sa atin si patient, pwede natin i-search muna. So, search all records. Let's say, ang kanya dito is De La Cruz lang. So, pwede lang po yung last name lang, yung search lang natin. And then, may nakita po yung isa, then i-view result lang natin. Pag view result, makikita po natin yung patient. So, click lang natin dyan. So, ito po yung previous consultation list niya po. Ito po yung dati. So, ito makikita po natin dito, kailan po siya yan. Kailan po siya nagpa-check up sa atin. So, January 1 siya nagpa-check up.
So, second follow-up niya dito, at new consultation lang po tayo. So, sa nature of visit niya, follow-up visit mo siya. And then prenatal. So, 001-2024. Yan. So, walk-in. So, panang po natin yung second file. Second, kasi pregnancy. Check up. So, consent, yes. Submit lang. So, same lang din, paulit-ulit lang. Kailangan natin ng vital sign, physical exam, doctor's order. So, prenatal. So, pag-click po natin ng prenatal, ito po yung folder ni mother. Click lang po natin siya, okay. So, yan. So, ito po yung lalabas. So, at mag-add po tayo ng new supplementation. Yan, TT2 na. So, kailangan po natin siya ng iron, 30. And then, calcium, pati iodine. So, deworming. Yes po natin deworming. 0201-2024. Submit. Then, abdominal. So, ano po yung fill out natin? Kailangan po natin dito. Surveillance, birth emergency, yan po. So, ito yan. Back to prenatal folder list na tayo. Okay, back to consultation. So, tapos na po yung first or second visit na po or second follow-up visit na po sa atin. So, same lang din, ganun lang din. So, hanggang manganak po si baby or manganak po si mother po. So, third visit na po, follow-up visit, prenatal, then let's say 03-01-2024. Age, normal lang natin. Yes. So, basic services, vital sign, physical exam, pati doctor's order. And then, prenatal. Prenatal, ganun lang din. At 33. Yan. Sa abdominal, yan, sa abdominal, submit lang natin. Summary, may summary po tayo. And then back to prenatal folder list. So, after third follow-up visit niya, fourth follow-up visit, so, ganun lang po. Let's say, hindi naman po siya mahirap if sa, kung ano po siya, parang, let's say, right now, so, same lang din yung vital sign, physical exam, pati yung doctor's order, kailangan lang po natin siyang i-input. So, kada visit niya sa atin, kailangan po natin ng basic services, kung ano po yung binibigay natin sa kanila. And then, proceed po tayo sa FHI services po, sa prenatal. So, click lang po natin yung folder. And then, yan. So,
Sa fourth visit na po, kung magbibigay pa po tayo, sige, 54. So, pasensya niyo po kung hindi ko po alam yung kasi hindi ko po alam paano yung mga 54, 53. So, sample lang po ito siya. So, paano po yung binibigay nyo, yun lang po yung pa natin dito. So, findings, yan. So, after nyan, back to prenatal, tapos na po yung fourth visit niya. So, kikita po natin dito yung chief complaint, yan, fire visit, first, second, third, fourth. So, follow up naman. April na dito. Tama. Check po natin muna. Okay, so pang fifth na po ito siya, pang fifth. So, 05. Choice, 2025. So, yes. So, same lang din, ganun lang din yung prenatal, yung mga basic services, hanggang manganak po si mother po. So, yan, 55. So, administrate natin, midwife. So, back to consultation. So, let's say, nagkamali po tayo dito ng date. Let's say ito po. So, instead of April, nalagay po natin January yung visit niya. Pwede po natin siyang i-edit po. So, click lang po natin yung edit. Then, kanya po natin ng 4/01/2024. And submit lang natin. So, yan. March, April, May. So, let's say, manganganak na po si patient. Pag manganganak na po si patient, add new consultation lang tayo. So, instead of nature of visit, instead of follow-up visit, magiging new admission na po siya. So, new admission, prenatal po siya. And then, let's say, kailan ba yung estimated? So, let's say, punta siya ulit sa atin ng mga anak na siya by August 01/2024. So, normal decision, chief complaint, ang delivery na lang. So, delivery na yung chief complaint natin dito, 10 yes na. So, same lang din, ganun lang din, vital sign, physical exam, doctor's order, kailangan po natin siyang basic services. And then sa prenatal na, pag-click po natin ng prenatal folder, yan po. So, dito po, i-edit na po natin yung folder niya po. So, edit prenatal folder, and then ilalagay po natin dito yung case or yung kailan siya nag-deliver or kailan siya nanganak. So, let's say, nung 8, nung August 1, 2024. And time delivered, let's say,
Ngayon, so kay saan siya nanganak? Sa lying in. So Bimong, yan, mga Bimong, yan, Bimong. Then facility ownership type, public, normal. And then birth, multiplicity, singleton. Then sino po yung nag sa kanya? Let's say si physician or si midwife. Pwede rin siya si midwife dito. So, since nanganak na siya, yung folder niya, i-inactive na po natin siya. So, after natin inactive, yung dito, live birth, instead of 0, magiging 1 na siya. Ay, term. Wait lang, check natin. So, yan. So, parity, 1. Ganyan. So, save natin siya. So, yung case status niya, magiging inactive na po siya pag manganak na po siya. Submit. So, pag submit natin, click lang po natin ulit yung folder. So, after nyan, pwede na po natin ilalagay po yung pregnancy outcome. Sa pregnancy outcome, i-add nyo na po tayo dito. And then, dito, let's say full term. Sino yung magiging baby niya? Let's say si Juan na lang, Juan de la Cruz. So, female, male, and then dito, check na tayo ng grams. Sige, since nawala pa, let's say, so pwede din po natin siyang i-add as new patient po. Let's say kung magpapacheck up po siya ng mga immunization, so yes lang po natin pa-add po siya as new patient yung baby. So submit lang natin, so middle name, i-in lang na natin siya. Submit. So yan na po. Meron na po tayong pregnancy outcome. And then nakikita po natin dito, so back to folder list na po tayo. So close na po yung folder niya. So yun na po yung magiging yung outcome or yun na po yung process po for MCP po. So dito po sa patient list, let's say pag-click natin, ma-add na po yung baby niya po. So yan. So ulit-ulit lang, ganun lang po. Let's say first follow-up visit, second follow-up visit, hanggang ma-deliver na po si baby or mga anak na po si mother po. So ang pinagkaibahan lang po is yung pag-delivery is gagawin po natin yung type of consultation niya as new admission, and also the prenatal po is inactive na po siya. I-edit lang po natin siya. And then yan. And then lalagay lang po natin yung kailan po siya nanganak or saan po siya nanganak. So yun na po yung pinagkaibahan po sa delivery at saka sa mga follow-up visit po. So do you have any question po? So, okay po sa birthing home, sa doctor's order po, anong po ilagay? Okay po, sa doctor's order, let's say dito po kay mother. Kay mother po, let's say dito po sa doctor's order, let's say, delivery. Okay. So let's say sa basic services, may vital sign. Pwede po natin maglagay ng mga vital sign dito.
180 over ito. 120, sorry. 120 over 80 na respiratory rate. So, 36.6, yan. So, normal rate, yan. Sa mga vital signs, non-hypertensive, sinonocators, midwife. Yan. So, up to consultation, physical exam, same lang din. At sa doctor's order naman, ito po yung, let's say, may i-request po si doctor. Let's say, may kailangan po ng x-ray, ultrasound, urine analysis, or so on. Let's say, mga blood chem or immunology. So, yan po. So, let's say, since na ito is delivery niya siya, lalagay po natin yung final diagnosis na po rito for e-claims po. Sa final diagnosis, yan, pag-click po natin ng final diagnosis, pero kasi yung sa follow-up visit po is ongoing po. Let's say sa follow-up visit, working lang po siya, working diagnosis. Pero pag final diagnosis na po siya, or na-admit na po, or let's say nanganak na po si mother, doon na po natin ilalagay yung final diagnosis sa doctor's order po. So, search po tayo ng ICD-10. So, let's say ano po yung mga ICD-10 singleton. Ayan, single spontaneous delivery. So, 080.9. Ito po yung magiging ICD-10 niya. So, after nyan, kung may prescribed medicine pa, pwede pa natin lagyan yung prescribed medicine dito. So, admission, then condition niya, good. Yan. So, submit lang natin. So, yun po yung ilalagay po sa doctor's order po. So, let's say kung gusto nyo pang ilagay yung mga lab result, pwede po natin ilagay dito. Sa lab result, wala. And then sa imaging, so wala rin pala. So, kung ano po yung mga request ni doctor, under dun po sa module na doctor's order po. So, yan po. Any question pa po? Okay po kay Ma'am Ay sa Java. So, okay po. Okay lang po ba na blank lang yung dependent number? Sa dependent number, let's say si baby. Okay, punta po tayo kay baby po. Let's say ito na po yung si baby niya, si Juan de la Cruz. Check po natin yung details ni or personal information ni baby. So dito po, let's say PhilHealth number yung mother. Pag yes po natin, ilagay po natin dito yung PhilHealth number ni mother po. Paano po yung PhilHealth number ni mother po? Since na dependent po siya kay mother, ilagay po natin siya dito. And then anong status type niya? Dependent. So yan. Lagay lang po yun sa yan po. Or pwede na po siya yung blank dito, blank. Pwede rin siya yung blank yan dyan. So, anong relationship niya kay mother? Siya is, anak niya po siya. Then, sino po yung mother? So, sino yung member ng mother niya? Si De La Cruz. Ito po yung name ni mother. Si Ana. Birth date. So, kalimutan mo na yung birth date ni mother. Wait lang. Okay, so 012. 1997. And then middle name. NA na lang yun siya. NA na lang muna natin yung middle name niya. Then member, female. So category, indigent. Submit lang natin. So required yung household number. So ito na po yung household number. So since na ito po yung baby, kung i-add po natin siya sa system natin, so nagre-require po siya ng household number. So no need na po yung manual input po yung household number. Instead, i-search po natin yung household number. So since na baby siya, ito po yung mother niya, ito po yung i-click po natin na household number, yung sa mother niya. Pag-click po natin siya, okay mo lang. So yan na po.
So, yan. So, required suffix, not applicable. Yan, suffix. So, ganun lang po yung sa mga household number, pati yung sa dependent. If dependent po yung patient. So, yung plus, magkagibig po ulit sa patient. Okay po, sa Benson po, sa Richo Fatima. Yes po, same process lang po. Yung process po, if magka-baby po ulit si mother. Pero madadagdagan na po siya ng folder or mag-add new folder po tayo for the second baby po. So, any question pa po? So, doon lang po yung sa, let's say yung sa mother, say, isa na mother. Sa patient list. Let's say yung mother naman is for second baby, search lang po natin yung name niya. Let's say, search natin. Angela Cruz. Search. And then hanapin natin si mother. So, since na for second baby niya, mag-add new consultation tayo. And new consultation case for second baby and then prenatal. And then so on. Ganun lang pang magiging process. After new consultation, follow-up visit for second baby, and then add new folder for prenatal for second baby po. So, may mga question po pa. Yes po, okay lang po. From Arichu Kabakan po. If mag-encode po kayo for the mother, data ng mother, and then for at least 4 visit po, and then sa ikalima niya po na visit is parang magde-deliver na po siya or manganganak na po. Pwede po yan siya, sir. Ma'am. Sorry. So, depende po kung ano po yung, let's say, kung ano po yung data ni mother po or say, 5 beses lang po siya nagpunta sa inyo or ano na beses. So, yun lang po malalagay po natin. Hello po. So, additional lang po doon sa ASCO from RHU Kabakan po. Mas lang po as mamit po natin yung gina-required po ni PhilHealth po na minimum visit po. Kasi po, nag-required po si PhilHealth ng parang minimum visit po ni patient po kay facility. As long as mamit po natin yan, so okay na po. Sumabra man po tayo doon, wag lang po tayo magkukulang po sa gina-require po nila na minimum visit. So, yun lang po. Okay po, so kay Ma'am ay sa Java, so paano po yung talaga na pregnancy outcome? Okay po, so doon po sa pregnancy outcome, need po natin ilagay yung baby doon. Pero, paratis po may record po yung baby or may record po yung folder na ito po yung baby ni mother sa isang folder. So if hindi po natin malalagay yon, hindi po natin ma-determine kung sino po yung anak niya sa first folder at second folder. If marami pong baby si mother po. And also, mga kagandahan lang po doon sa outcome or yung sa pregnancy outcome is pwede po natin agad i-add po si baby as new patient po sa system po. So, any question po? So, may mga tanong po ba? Ano pa po yung mga tanong? Aside sa MCP po.
Hello po, may additional question pa po ba? Kung wala po, magbabasa po kami ng question po dun sa Google form po, nag-submit po. So currently po, meron pong 21 na nag-response. So sa mga hindi pa po naka-attendance po, pa-fill out lang po ng form. Kasi parang 40 plus po yata ang facility nag-attend dito. Pa-fill out na lang po kasi 21 pa lang po yung nakaka-fill out po ng attendance po natin. Regarding po sa question po ni Berting Home po, ang pagkakaalam ko po talaga ma'am is yung mismong delivery na po. Pero if may mga RHU po na may birthing po, baka po pwede niya po kayong matulungan po regarding po dyan. Kasi ang alam ko po talaga si PhilHealth po makakasagot niyan. Pero po baka yung mga RHU po na nakaka-claim na po, masagot po tong question nyo. Kasi pagkakaalam po talaga namin is yung delivery po talagang kiniklaim nyo. Yung prenatal po, pagkakaalam ko is requirements lang po siya ni PhilHealth po. Halimbawa po, nag-require si PhilHealth ng at least 3 prenatal visit po or 4 yata na prenatal visit po ni patient sa facility niya po. So, ayun po yung pagkakaalam po. Pero yun po, pwede niyo po i-coordinate po kay Leo niyo po kung pwede pong maklaim yung prenatal itself. Then from RHU Clan, Sir Harvey, may link po sa message po. Pwedeng isend ko lang din po ulit. Then pa-fill out na lang po sa Google, ano po. Yan po. So yan po, i-resend ko po yung link po. Pa-click po ako ng link, then pa-fill out po ng form. Then at the end po ng meeting din po natin, sasabihin po namin kung ano po yung magiging next topic po for next week po. Kasi sa form po, nag-ask po kami kung ano po yung suggestion niyo po for next topic. So, doon po kami kukuha based po doon sa may highest vote po. So, kindly fill out po yung attendance po natin. Thank you. Okay po. So, kung wala na po, magbabasa po kami. Ito po yung question sa Google Form po. So, hindi ko po alam kung kanino to galing. Pwede po ba namin magamit ang iClinic for data gathering, encoding, and reporting of other DOH programs kahit naka-BizBox kami sa ABTC, TB, and MCP, and email kami sa konsulta? So, to answer the question po, hindi po. So, ang ano po talaga natin is kay iClinic po talaga, yun nga po, all or nothing po talaga kami. So, it's either po, gagamitin niyo po yung system po namin, para maka-generate po kayo ng report na need kay DOH i-submit and mag-disengage po kayo sa current provider nyo. Or you can talk to your provider po na yung mga need po namin na reports is ilagay po nila sa existing na system nyo po. Lalo na kung si EMED po. Kasi si BizBox, ang alam ko, transporter po talaga yan siya. And ang for clarification lang, kasi pagkakaalam ko po kay EMED, meron na po siyang ABTC and TB, tapos MCP. I-consulta lang po ba yung package ni EMED sa ngayon na gin-offer po sa inyo? Wala pa po tong, kasi nung last po namin na meeting po with EMED po, kasi yun nga po, from SK yata itong nagtatanong po. Ang pagkakaalam ko po kasi, last po namin na meeting with EMED is meron po siya nitong mga package po na to. Kasi ang gina-record po talaga namin kay facility po is isang service provider lang po ang gagamitin nyo para po sa encoder po, hindi na po mag-re-encode na mag-re-encode. Kasi nga, ayun po, parang yung sayang din po yung oras niya tapos yung pagod niya na mag-re-encode sa isang system tapos ibang system na naman po. Okay po, so from Ma'am Ella Kim, makaklaim po ba kami sa PhilHealth without using iClinic?
Yes po, maka-claim naman po kayo kung may gamit po kayo na ibang service provider. Pero ayun na nga din po kasi po nag-a-align po tayo sa need po ni province po na ma-reach niya po yung sa LHSML po, yung maturity level po, then yung sa LGU scorecard po. So we suggest po talaga na gumamit po kayo ng EMR na po. So kung makakaano po kayo ng EMR na may integrated na po yung sa claims niyo po, so mas better po. Yung sa amin naman po, in-offer lang po namin yung system po na free para po magamit po ng mga facilities na hindi na po kayo magbabayad. So ayun lang naman po yung in-offer po ng DOH na compliant po tayo. So next po, nag-increase po ba ang case rate sa NSD01? So regarding po dito, hintayin niya lang din po siguro kung may advisory po si PhilHealth. Kasi alam ko po, pag nag-i-increase naman po, di ba sila ng mga case rate, nagbababa naman po yan sila ng mga memo or advisory po. So, hintayin na lang po natin yun or yun nga po, i-communicate po natin kay Leo po natin. Mas okay po talaga kung may contact number po tayo or email po ng Leo po natin para at least yung mga concern po natin regarding po sa mga case rate, mga documents po, madali po natin maka-coordinate po. So next po, how to encode if the patient is dependent of the mother. Okay po. Yung kay birthing home po, yung ICD-10 po na pag-encode po ng prenatal alone po, hindi po talaga ako sure kasi ang pagkakaroon po talaga si prenatal is parang part lang po siya ng requirements para ma-claim po natin yung maternal care package po ni PhilHealth. Pero yun nga po, if ano po, pwede niyo pong i-ask si Leo niyo po kung pwede po talaga siya claim po yung prenatal alone po. Kahit sa system po natin, pwede po kayo mag-search po doon. Kung lalabas po siya doon sa ICD-10, baka possible po. Kasi yung pagkakaalam ko po talaga, delivery po talaga kasi yung binabayaran. Nasa 7, hindi ko alam kung magkano ngayon ng case rate niya. Last kong check parang 6,000 plus, hindi ko na po alam kung magkano siya ngayon. So yun po, pwede niyo pong ano. Then, from Sir Harvey ng RSU Glan, Ma'am, pag nag-claim po kami kay iClinicSys, need po ba namin ulit mag-claim kay ikonsulta? So hindi na po sir, yung kay iClinicSys po kasi na gina-claim niyo po kasi is halimbawa po yung panganganak niya po. Yung consultation alone po kasi 'di ba parang ibang service po 'yan na ipoprovide po natin. Kung ano po halimbawa po nagpa-check up lang po si patient, ganyan. So pwede po siyang kay ikonsulta. Pero kung ano po, kung halimbawa po yung mismong birthing alone po ang i-claim niyo po. So MCP lang po. Yung consultation po, siguro pwede yan siya. Yung sa mga halimbawa po nag-visit si patient for consultation, yan po, pwede niyo po siya ma-claim for konsulta. Pero yung halimbawa po nag-claim po kayo ng maternal care package tapos mag-claim po kayo kay konsulta, baka po kasi madoble. Oh. From birthing home po. Anong ICD-10 po ang ginagamit po ni Medelink po for prenatal alone po? Kasi di ba po same lang man din po na naglalagay po kayo ng ICD for pag mag-claim na po kayo. Ay, okay po. So, hindi po kayo naglalagay po ng ICD-10 po. Bali, sanding lang po kayo talaga ng requirements sa prenatal. Okay po. Sige po, mag-try po kayo mag-coordinate po kay PhilHealth po. Parehas po yan kung pwede po. Kasi kung pwede po sa ibang service provider, pwede naman po yan siya. Kasi po, separate service provider, pero isa lang naman din po tinatapunan natin ng data, which is si PhilHealth po. So, mag-ask po kami kay PhilHealth po regarding po sa prenatal alone po na nakiklaim niya po.
Okay po. Then next po, may nag-suggest po ng face-to-face orientation po. So regarding po sa face-to-face orientation po, pwede po kayo sa amin mag-send po ng letter for training po na bababa po kami sa facility niyo po for training po. Then ilalagay niyo po doon kung ano po yung gusto niyo pong halimbawa po i-consulta lang, ano pong package po yung gusto niyo po na ituturo po namin sa inyo. So yun po, pwede po kayo sa amin mag-letter. Then i-schedule lang po natin kung kailan, magko-coordinate naman din po kami sa inyo kapag may schedule na po kami. Then from, asan na tayo? From Ma'am Shane, from RC Maclala, matagal na po kami nagka-claim ng prenatal alone. Okay po. Ma'am, can I ask po, ma'am, anong ICD-10 po yung ginagamit niyo, ma'am, for prenatal alone po? Kasi nag-ask po si Berting, baka matulungan niyo po sila. Ma'am, from Archo Makilala po is medyo matagal na kami itong gumagamit ng, at exist yung gamit talaga namin since ma'am. Tapos ANC01, ANC02, ANC01 po is parang ano lang siya, prenatal lang. Tapos ANC02 is with prenatal with labor watch po. Okay po. So, thank you so much, Ma'am Shane. So, from Birthing Home po, ayun po, pwede daw po kayo mag-claim. Ayun po, binanggit na ni Ma'am Shane yung mga ICD-10 po na ano po, na gagamitin niyo po para po ma-claim niyo po yung prenatal alone. ANC 01. Okay po. Hello po, Ma'am Shane. May nag-ask po, ma'am. Ano daw po mga attachment, ma'am? Yung ina-attach niyo po, ma'am? Bel, wait lang ma'am ha. Bel, pakiano sige ako, po. Bel. Basik online si Bel. Nagsali si... Wait lang ma'am. Apo, ma'am. Kasi yung isang kasama ko kasi ang nag-submit ng claim. Parang nakapasok yata siya dito. Ask ko din ma'am kung baka pwede siya magsagot. Apo, sige, ma'am. Thank you po, ma'am, for pagbigay po ng insight, ma'am. Kasi kami po talaga hindi talaga kami familiar po dyan. Okay, ito po, gi-chat po ni ma'am. ANC01 po, yung Ano ICD-10 ma'am, ang po. attachment ma'am is the same pa rin. Kung ANC02 na na-refer siya is yung referral slip. Then, pareho pa rin sa sa MCP na attachment yung prenatal record niya. Magkaiba lang doon ma'am sa date of admission and date of discharge. Wait lang ma'am ha, baka yung kasama ko ang sasagot. Kasi ang pagkakaalam ko, pag ANC01 lang, yung prenatal alone lang na walang ano yan siya, tawag yan siya, labor watch is parang ang date of admission niya is first prenatal visit and then date of discharge is last prenatal visit. Pag ANC02 na may kasabang labor watch is ang date of admission is first prenatal visit, ang date of discharge is yung date of referral. Yeah. Ayun lang yata ma'am, yung magkaiba siya sa may magkaiba siya sa date of admission lang. Okay po, ma'am. So, thank you so much, Ma'am Shane. And nag-chat na po from RC Makilala. Ito po yung sa ANC01 po. Ito po yung mga requirements. CF2, SOA, PBEF, CF3, CF1, waiver, AP record only. Then sa ANC02, SOA, PBEF, CF3, CF1, waiver, AP record with referral slip na po. So, pwede niyo po yan siyang i-screenshot or i-ano po, para po may copy po kayo. So, thank you so much po from Marishi Makilala po for giving ng information po na pwede pong maklaim yung prenatal. So, may question pa po ba?
Kahit hindi po regarding sa MCP po, okay po, may additional po. ANC 01 date discharge is late prenatal visit. Okay po. So, hello po. So, pasensya na po yung ibang mga query po regarding sa mga claims is hindi po talaga namin masagot. Mag-try po kami ulit kasi actually nag-coordinate po kami kay PhilHealth para po maka-attend po sana sa meeting po natin every week para po yung mga tanong niyo po regarding po sa prices and sa mga SCD-10 po is masagot po nila kasi sa kanila naman po talaga galing yung mga code na yon. Pero mag-try po kami ulit para po by next meeting po is ka-attend po sila para yung mga concern niyo po regarding po sa mga amount and sa mga kung ano pong RBS ang ilalagay, ano pong ICD-10, kung magkano po is masagot po nila. So thank you po talaga kay Ma'am Shane from Makilala Archune sa pagsagot po kasi at least meron po tayong mga ano po kung ano po yung kumbaga process po sa facility, yung mga pwede pong ma-claim tsaka hindi. Hello po from RHUM lang. Makiklaim niyo pa rin po yan, ma'am. Then pwede din po kayo mag-coordinate po kay PhilHealth. Ibigay niyo lang po yung transmittal number po. Then kasi sa kanila po talaga kasi yung checking po ng mga sinasabit po natin na docs.
Ang kay iClinicsis po kasi talaga, ang binibigay niya lang po, yung data po, halimbawa po kung nag-change na po ng status yung claims po natin, binabato lang po ni PhilHealth sa system po para po ma-view din po ng mga encoder po. Pero yung pag-change po talaga ng status po, si PhilHealth po talaga yan. So pwede po kayo mag-coordinate po kung bakit po in process pa rin yung 2022 para kung may kulang pong documents or ano, masubmit niyo po. So yun po. So may question pa po. Kung wala na po, I give the floor to Ma'am Sharmela po, yung ating host. Thank you. Okay, thank you so much po to our resource speakers for providing us insightful information po about the iClinicsis. Miss Axela po sa pagbigay po sa atin ng overview ng iClinicsis, especially the e-claim guide and also the CRF, and also Sir Suhart po for guiding us sa pag-navigate po ng iClinicsis, especially the maternal care package. So, thank you also sa mga participants po natin ngayon. Sa different RHU po ng mga representative, thank you po sa inyong time. And I hope na next week po is mag-attend pa rin po kayo sa ating third session naman po. And I hope that this session provided you a valuable knowledge po that you need in order to improve po yung your use in iClinicsis, especially to deliver a quality maternal health care. So yun lang po, and see you po next week, and have a great day ahead po. Meeting adjourned po. Pahabol lang po before we end po. So based po sa Google Sheet po, nag-fill outan po, ang pinaka mataas po na ano is i-consulta po. So babalik po tayo ulit ng i-consulta. Okay po. So ayun po kasi yung highest na vote po na gusto niyo pong maging topic po natin. So ayun po yung magiging topic natin for next week. Then sa next week po, gagawa ulit po tayo ng Google Sheet po para for another week naman po. So that's all po. Thank you. So you may leave na po the meeting, sir, ma'am and sirs.